ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development to MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang ating rehiyong BARM. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Sa tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakatagpo, nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. At ito po ay kadalasan nag-uumpisa ng alas 11 ng umaga at nagtatapos ng alas 12 ng tanghali. Sana ho ay samahan nyo kami hanggang matapos ang ating programa ngayong araw na ito. Ngayon po ay ikadalawa sa buwan ng Oktubre taong 2025 at ikasampu sa buwan ng Rabiul Akhir o Rabiul Thani sa ating Hijri calendar sa taong 1447. At ito na ho ang ating 240th episode ng ating programang MHS Delivers. Masya Allah, alhamdulillah. At tayo ho ay umabot sa ganito karaming episodyo ng ating programang walang hinihiling kung hindi maihatid sa inyo, maipabatid sa inyo ang lahat ng kaganapan at lahat po ng ating mga sinasagawang mga programa, mga proyekto at mga aktibidades sa Ministry of Human Settlements and Development. Ngayon po ay pinangungunahan ng ating mga lider, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. At syempre, ngayong araw na ito, sinasamahan pa rin tayo ng ating mga kabalay, ang ating mga kapwa homecaster na sila po ay babati na sa inyo. Ngayong araw na ito, umpisahan natin sa ating kanang banda. Sa bandang kanan, nariyan ang ating kabalay, si Ria, na babati sa inyo. Assalamualaikum. Good morning, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang tahanang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po yung nangkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan, ang magiling pagbati mula kay Kabalay na Ria. At mula sa ating kanang bahagi, tayo ho ay dadako naman sa ating kaliwang bahagi, mukhang pumuputi. Lalo ang ating kabalay rito. Ang mabati sa inyo sa araw na ito, walang iba kung hindi ang ating kabalay na si Hamsi. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat Kabalay na Ria at makatahanang umaga po ulit sa ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Hamsari Pala. Ayan ang pagbati mula naman sa ating kabalay na si Hamsi. Take note, buwan ng Oktubre. Ngayon sa taong 2025 at tuwing buwan ng Oktubre, tayo po ay nakikiisa
nakikiisa at syempre nakikiselebrate sa buong bansa nitong ating tinatawag na NSM. Mga kabalay, ano nga ba ang NSM? National Statistics Shelter Month. Oo nga, no? Magkapareho na acronym. Pareho sila ng acronym. Akala pa po yung mali. Tama. Ayan. Ayaw nila actually gina-shortcut natin ng NSM kasi mas nakuha ng statistics. Kasi matagal na. Yes. Matagal na at itong ating sinusulong ngayon dahil bago nga itong ating ministry at walang palaging sinasabi ng ating ministry walang counterpart. Noong panahon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, unang arm dahil ito po ay merged na RHRDA at HLURB. Ayan. So dahil may MHSD na, and we are very thankful to our BARM government for supporting itong ating ano ang selebrasyon ng ating National Shelter Month. Ang next, tanong ko, manda kayong dalawa, magbasa-basa. Pwede mag-commercial. Ngayong taong ito, inaasahan kasi ng ating mga kabalay na tuwing meron tayong National Shelter Month, meron tayong National Statistics Month, meron tayong Peace, no? Peace, ano yung NP, National Peace Consciousness Month. May tema tayo, di ba? Of course. So, ang aking katanungan sa ating mga kabalay ngayon, ano ba ang ating tema ngayong taon na ito para sa ating National Shelter Month? May premyo yan? Sige, mamaya sa ating lunchtime. Marami-rami ang ating kakainin. Inshallah. Sige, sino gusto sumagot? I think kasali yan sa caption ng mga profile picture yes, so syempre dahil nagbago tayo lahat ng profile picture na nandyan na yung frame, di ba? Alam natin lahat yung yung tema, di ba? Lahat tayo nagbago na ng frame, di ba? Ano ba yan? Ano bang meron? Ang ating tema ngayong taon para sa National Shelters Month ay Build Homes, Build Happiness. Yes, that's right. Bakit kaya, no? Dahil mahaba-haba ang oras natin ngayong episode natin, when you build homes, you also build happiness. Bakit ba? Yun, what makes a home is yung komportable ka na, settled yung mindset natin sa MHSD, human settlement. So ideally, by laws of necessity, the moment na wala ka ng problema sa mga pinakamahirap na bagay, shelter, pagkain, community, basic needs, masaya ka. Okay. At yun yung home, hindi lang siya house. Yeah. It's a home. When you have your home, we believe you have your peace of mind. If you have peace of mind, happy ka. Diba? Beautiful patience. Oh my God. Ibang level naman yun. Okay. Despite all the odds na ating kinakaharap, despite the challenges, the issues, the problems that we have, talaga namang beautiful patience. Ayan. Kahit anong dumaragsa sa atin, kahit si Hamsari, palagi napapagalitan, beautiful patience. Hindi sumusuko at nanatili ang kanyang pagiging matatag. Mga ganyan ba? Yun ang sa kanya na sustainability. Kahit anong may bato sa'yo, problema man yan, ano man yan na yun mo tatanggap na medyo hindi ka aya-aya, because of your beautiful patience, talagang tumatagal ka pa rin. Nagpatuloy ka pa rin sa iyong mga ginagawa sa araw-araw at laging may positive something in your being, no, diba? You always look forward to something beautiful. And of course, si Ate Sally tumitingin lang siya sa salamin. Masaya na ako. At sabi nga nila, you should always have this, of course, faith and acceptance. Na lahat na nangyayari sa mundong ibabaw ay, diba? Yung term na yun, may wisdom, kumbaga. And Arcanul Ima number 6. 6, lahat na nangyayari ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, that you have to accept. Wala kang karapatang hindi tanggapin o magreklamo. At hindi niya ibibigay sa'yo, Ma'am Sally, kung hindi mo makakayanan. Totoo yan. So kaya bawal yung masyadong problema, masyadong mag-worry. Dapat yun isaling ka sa kadnan, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang po mga pinaniniwalaan natin at talaga na po nag-guide sa atin bilang serbisyo
publiko, no? Bilang bibigyan ng serbisyo publiko sa ating mga kapwa Bangsamoro. Ayan. So, yan po. Ngayon pa lang po, kaya po binabati namin ng Happy National Shelter Month. Ayan. Sa taong 2025. At marami ho tayong mga aktibidades. Nako. Unang-una dyan, Kabalay na Ria, ay ang ating nalalapit na Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum ngayong sa ika-7 hanggang ika-8 ng Oktubre. Ang mga detalye malalaman natin mamaya sa ating talakayan. That's right. Kasama ang walang yan ang magiging laman. Yes. Na pinalamanan. Ano daw? Magiging laman ng ating MHS discusses. Yes. Na ibinahagi ni Sir, ang ating Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division, Abdulhamid C. Alawi Jr. Walang iba ko na yung beloved Sir Gadi. Yes. Kung mayroong kuratsa, ang babaeng walang kapaguran, meron ding kuratso. Huwag na akong tingnan. Ano? Kung hindi nyo alam ang aking sinasabi, magkukunin na lang kayong alam niyo. Basta yun na yun. Hindi ko nabanggitin kung sino ang star ng movie na yun. Baka mas lalo kayong tumingin sa akin at hindi tayo makapagpatuloy sa ating broadcast ngayong araw na ito. Okay? So yun, and before we proceed, doon po sa ating balitaan. Ngayong araw na ito, binabati natin ang ating mga kasamahan, mga kabalay na Ria na ating iniwan doon sa Surya Hall ng Alnor Mall. Ayan. Doon po ang venue ng ating training on the new Government Procurement Act or NGPA. Shout out ho sa ating Director General Ismail Ibrahim, ang ating Chief of Staff Ajib Jodin Bara, ang ating mga Service Directors Sir Suar, Sir Dems, ang ating mga Provincial Directors, sino sila, Kabalay na Ria? Ang ating Provincial Directors mula sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindano del Norte, Maguindano del Sur, at SGA, Special Geographic Area. Isa-isayin kong mga pangalan nila. Yes, PDSGA Hamza Salik, Maguindano del Norte PD. Is it designate or active? Siya na. Full-fledged. Full-fledged. Yes. Yeah, congratulations sa PG. Baymarods. Baymarods. Wait. Baymarods Ibrahim. Saan ka? Walang announcement. Hindi kayo nag-announce. Hindi ba formal yan? Hindi pa formally nakakapagano. Kaya ayaw ko mag-announce nung hindi pa sure Hindi pa final Yes. May appointment na ho ang ating director na del Norte. And she has been our partner for how many years? During her stint? At least 5. Yes, that's right. Parang since nag-start tayo, nandyan ng CRS. Talagang Catholic Relief Services. Talagang At kabahagi nun, yes, si Provincial Director Baymarods Ibrahim. Ayan, mashallah, alhamdulillah. Kompleto na ho ang ating mga Provincial Directors. Pero incomplete ang pagkakaano mo. Sino pa ang ibang Maguindano del Sur, Abdullah... Norodin kalimutan na. Norodin Abdullah. Di ba Abdullah ang nasa isip ko? Sir Norodin Abdullah, PD ng Sulu, Attorney Najira Hassan, PD ng Tawi-Tawi, Engineer Sabdurani Bakil, PD Vox, and PD ng Basilan, PD Ibrahim Haruday. That's right. Kapag ito si Kuya Hamzi, hindi niya ito kayang gawin next week. Ang wala lang yung si Pedi. Ang wala lang yung si PD Benjamin Alangka dahil meron sila ngayon ginagawang technical assistance sa ating mga local government units in Lanao del Sur. That's right. Okay? So, dahil dyan, mga chiefs natin din, Kabalay na Ria, naroon. Sabi sa'yo, bahan mo interview Puri actor na lang naman. Ay, chiefs natin, saka mga section heads. Basically, mga member ng Bilgin Awards Committee, ang ating mga partisipante ng ating pa-training na yan, and ang ating members ng ating back secretariat. I believe hindi ba sa kanila nag-training na, kaya wala siya dun? Saan? PD Zay? Hindi, he has another naunang napagkumitan niya. May isa rin pagsasanay sa Cebu. Okay. Ay, sa Cebu siya? Sa Cebu siya, actually.
Sana ho ay makabangon yung ating mga kababayan na naapektuhan ng napakalakas sa paglindol. Diyan po sa may Cebu, na sinundan po ko ng mga iba pang mga hindi inaasahang mga pangyayari, at tayo ho ay nakikiramay sa lahat ng mga pamilya na naapektuhan diyan po sa Cebu. Sana ho ay sa lalong madaling panahon kayo po ay makabangon na, at sana hindi na mangyari ang mga ganito mga pangyayari. Inshallah. Sana ho. At kung mangyari, Ma'am Sally, mapaghandaan. Yes, that's right. Yun ang pinakamagandang gawin ng ating mga local authorities is to be prepared kapag darating ang mga ganitong mga trahedya, no? Itong mga ganitong kaganapan na hindi natin inaasahan. Dapat preparado ho lagi ang ating bawat pamilyang nasasakupan. Ayan. Yan ho ang pinakamahalagang gawin natin. At dahil dyan, magbabalik tayo para sa ating balitaan ngayong episode natin. Again, this is our 240th episode ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odinsin Suat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odinsin Suat, layunin ng ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yan po yung ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD, yung ating tinatawag na Salam Homes. At yan ay located ngayon dyan sa Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. If you have some more questions about this program of the MHSD, maaari kayong makipag-ugnayan sa atin via our social media account, page, at syempre pwede rin po kayong bumisita sa ating opisina dyan sa loob ng Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At dahil dyan, tayo ho ay magpapatuloy na sa ating balitaan ngayong araw na ito, ngayong ikalawa sa buwan ng Oktubre, taong 2025, at ikasampo sa buwan ng Rabi al-Akhir 1447 sa ating Hijri calendar. Ang ating headline ngayong araw, MHSD aktibong nakibahagi sa ikatlong Muslim Youth Conference. Ang detalye ng balitang ito ay mabahagi sa atin ang ating kabalay na si Rhea.
MHSD sa aktibong nagsibahagi ba sa ikatlong Muslim Youth Conference sa temang Empowered Voices, Bright Futures, Muslim Youth Leading the Way. Lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa ikatlong Muslim Youth Conference. Kasamang mga youth leaders na kumakatawan sa mga student organizations, community groups at institutions sa buong Hilagang Mindanao at iba pang lugar na ginanap sa Chalu Beach Resort, Cagayan de Oro City noong ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre 2025. Nagsilbing kinatawan ng MHSD sa 3 araw na kaganapan si Norfaida M. Salik, Administrative Aid o AA4, sa ilalim ng Internal Audit Section ng Office of the Minister. Layon ng aktibidad bigyan ng mga youth leaders ng mas malalim na pag-unawa sa mga batas ng Pilipinas. Ipakilala ang mga kasanayan sa pamamagitan ng alternatibong pagresolba ng salungatan. Bigyang kapangyarihan ang mga kalahok bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at tagapaglugtas ng hidwaan. Palakasin ang mga kasanayan sa pamumuno ng mga umuusbong na Muslim youth leaders at bumuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Hans Seidel Foundation o HSF, at mga youth organizations sa buong Mindanao. Ang ilang mga paksang tinalakay sa buong komperensya ay direktang sumasalamin sa pangunahing prinsipyo ng MHSD, trabaho ko, ibada ko. Pagkonekta ng mga gawain na pagsamba sa pamamagitan ng pag-aalay ng bawat kapagsisikap sa pagpapabuti ng mga kabataan ng Bangsamoro at ng lipunan sa kabuuan. Hinikayat ni Attorney Jashim Abdul Rahman, SCL, Dean ng King Faisal Center for Islamic, Arabic and Asian Students ng MSU Marawi, ang mga kabataang kalahok na gawin ang kanilang serbisyo bilang mga lider ng kabataan bilang isang uri ng ibada. Inulit ni Alim Nur Jamal Batugan na nagsilbi rin bilang resource speaker sa MHSD's Values Transformation Training noong Agosto ng taong ito ang kaniyang presentasyon na nagbibigay diin sa kagandahan at benepisyo ng beautiful patients. Ang pagdatampok na ito ay lumilikha ng mahalagang pagkakataon para sa mga ministry tulad ng MHSD na ihanay ang kanilang mga programa ng mas malapit sa mga prioridad at adhikain ng susunod na henerasyon. Sinusuportahan din nito ang mga inisyatiba ng ministeryo upang manatiling may kaugnayan, inklusibo at makabago na umaayon sa patuloy na pagsisikap ng MHSD sa pagpapaunlad ng mga kabataan at pagtatatag ng mga training center sa buong rehiyon. Pagbabahagi ni Salik. Ang naunang kumatawan sa MHSD sa ikalawang Muslim Youth Conference ay sina Fatima Alza S. Sangkopan, Administrative Assistant 2, at Fatima Sakina Otara, AA5, kung saan si Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara ay nagsilbing resource speaker na tumalakay sa Youth Community Leadership in Islam, habang tinalakay ni Sheikh Ibrahim Bagamban, Executive Assistant 3, ang role of the youth in promoting universal peace. Para sa kapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Jueria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay Naria, sa detalye ng ating nag-iisang balita ngayong araw na ito. Kagaya nga ng ating palagi hong sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya talaga naman po binibigyan kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila sa lahat ng aspeto ng kagalingan na maaari nilang magamit sa pagbibigay serbisyo sa ating mga nangangailangang pamilyang Bangsamoro. And bago tayo patuloy sa ating IPH at ang ating HSF, ngayon pa lang po, we would like to say thank you so much sa ating mga speakers ng ating NGPA training, si Attorney Hejara at si Ma'am Jehan.
Talaga naman pong na-enrich ang aming kaalaman at kakayahan bilang mga bahagi ho ng ating Bids Awards Committee. MashaAllah. And we are so happy rin dahil ang MHSD ang kauna-unahan, di ba Kabalay na Ria, na naging beneficiary nitong caravan na ginagawa ng GPPB. Talaga pong GPPB certified ang ating pagsasanay sa ngayon. Ayan. Sana lahat ho tayo makapasa sa ating post-test. Inshallah. Ayan. Kabalay na Ria, dahil nga sinasabi na kapag more than 20 na ang nabago sa isang batas, hindi na po pwedeng gawing mandatory dahil ito po ay talagang bago na. Bagong batas na. Ako, kabila lang po yan sa mga aming mga natutunan. Galing po sa aming GPPB Certified Resource Speakers, mashallah. And thank you so much to Ma'am Amix, ang ating SO at Sir Dong, and the rest of the Secretariat sa pag-organize itong ating training na ito, mashallah. And Kabalay na Ria and Kabalay na Hamsi, magbabalik tayo para sa inyong mga segments. Pagkaraan lamang ng ating napakaikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor? Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayan ho ang ating maikli, subalit napakahalagang paalala. Dapat hong malaman ng ating kapwa Bangsamoro itong ating resettlement housing program. And as of this date, tayo ho ay mayroong ini-establish na mahigit 5,000 pabahay para ho sa ating mga nangangailangang pamilyang Bangsamoro across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At syempre, hindi ho yan magiging makasaysayan. Hindi ho yan magiging makatotohanan at syempre magiging successful. Ano bang Tagalog ng successful? Matagumpay. Tama yan. Ako naman, wala lang aking mga Tagalog words. Ayan, hindi ho magiging matagumpay at maging epektibo kung wala ho ang pagtutulungan ng ating mga leader, ng ating mga kawani, both from the regional office and at the provincial offices na atin pong kaakibat para ho sa pagtataguyod ng ating mga proyektong resettlement housing. Ayan. And para ho sa ating mga nalapit na turnover ceremonies na gaganapin sa ating mga island provinces, sana ay maging handa ang ating pangkat sa pag-asikaso at pag-ensure na talaga pong magiging successful ang ating isasagawang turnover ceremonies, and some of them ay mag-groundbreaking na rin. Okay? Sige. So, ngayon po, tayo ay dadako na sa ating isa rin po sa napakahalagang bahagi ng ating programa, at yan ay ang ating IPH. At ano nga ba ang baong patrivia ng ating kabalay rito na si Ria? Ayan, kabalay na Ri, ihatag na nimo sa ako sa mana Bisaya. Limang medyo program yun. Iba pala yun. Sige, ibigay mo na sa amin ang iyong trivia
sa araw na ito na aming pakikinggan? Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa araw na ito sa ating IPH, Impormasyong Pambayat Hanap Buhay, yan, na medyo na pasadahan natin kanina, pero ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay kaisa ng bansa sa pagdiriwang ng National Shelter Month ngayong taon. Ang tema ng taong ito, Build Homes, Build Happiness, ay nagbibigay diin sa ating ibinahaging pangako sa pagbibigay ng abot kaya, sapat at napapanatiling pabahay para sa bawat pamilya. Abot kaya, sapat, at napapanatili. Alinsunod sa patuloy nitong pagsisikap na magbigay ng mahalagang serbisyo sa tulong sa Bangsamoro, ang MHSD ay nag-organisa ng isang komprehensibong programa ng mga aktibidad at kaganapan sa buong Oktubre bilang pagdiriwang ng National Shelter Month. Sumali sa amin habang kinikilala namin ang pag-unlad, palakasin ng mga partnership at patuloy na nagtatrabaho para sa mga inclusive human settlements at resilient na komunidad sa buong bansa tungo sa isang mas progresibo at matatag na bansa. Ang National Shelter Month ay ayon sa Proclamation Bilang 474, Series of 1994, na ang buong pamagat ay nagdedeklara sa buwan ng Oktubre 1994 bilang National Shelter Month at naaprubahan noong ika-30 ng Setyembre 1994. So ilang taon na rin natang National Shelter Month, and alhamdulillah sa Pakibalik ka ngayon mga important dates. At ang ating sa Oktubre, buong Oktubre ang ating National Shelter Month, at meron tayong ilang mga aktibidad. Isa sa kanila ay ating Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum noong sa ikapito hanggang ikawalo ng Oktubre. At mayroon tayong, I believe, turnover ceremony sa Basilan. Inshallah. Sa third week ng ating Oktubre, inshallah. At kung may iba pa po tayong mga aktibidad sa Oktubre, i-anunsyo din po siya sa ating Facebook page. Pang-ilang NSM na ngayon? 2025 minus 1994. Since 1994. 31? Kaya yung sa kaidin mo. Hindi ba? Okay. Pwede mo pag-usapan yung mga ganyan. 2005. Ako sa edad mo? 1994. Yeah, 31. 31 years. 31 years na. Sige. Sure kayo? Bakit tayo? Paki-compute nga. Yun nga, compute. Hindi ko makapaniwala eh. Yeah, 31 years. 2000. In denial. 2025 Denial is a river in Egypt that spans. Baka may plastic na nakatago sa yung kabalay. So ito ay pang 31st National Shelter Month na. Ayan, ako. So, please remember that. Ang aming mga kabalay na nanonood ngayon, dahil baka may salary kabalay na riyan sa ating KKK. Mamaya. So isang fun na isipin is that is collaboration ang pag-celebrate ng National Shelter Month ng National Shelter Authority, ng National Housing Authority, ng HLURB, ng RHSUD, at DHSUD, the national level. Ang DHSUD was made around 2020. Correct. So bago-bago lang din ang DSUD. So sa earlier stage lang natin sa MHSD isang taon lang ang agwat namin, kaya kuya, ate ang tawag natin sa DSUD. Totoo yun. So kung isipin ninyo, for how many years collaborative talaga siya sa iba't ibang agency siya, pero ngayon na na-establish ng DSUD at MHSD, DSUD na ang leading agency para sa kanya, at MHSD naman sa BARM. That's right, correct. Ayan po, at talaga naman po ang binibigyan natin ng halaga itong ating National Shelter Month dahil recognizing the fact na itong pagkakaroon ng ating tahanan ay isa po sa ating basic, pangunahing pangangailangan. Ayan, hindi ho pwedeng wala tayo nauuwian na bahay dahil paano ho ang pagbuo ng ating mga pangarap, paano ang ating proteksyon, paano natin may ensure
part ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ay of course, meron tayong hihigaan, meron tayong comfort na madarama tuwing matapos po ang ating mga trabaho, mga gawain sa bawat araw na ating kinakaharap. Ayan. At thank you so much, Kabalay na Ria, for letting us know further about this NSM. Mas lalo ho natin nakuha ang mga detalyeng dapat nating malaman sa pamamagitan ng IPH na ibinahagi sa atin ni Kabalay na Ria. And from the IPH, let us now proceed to our HSF. Kanina, meron siyang kaparehong acronym sa balita ni Ria. Yung HANDS, doon sa ating National Youth, anong tawag dyan? Mahirap yung salita. Conference. Ang HSF ng MHS Delivers ay Kabalay na Hamsari, ano ba ang iyong mabahagi sa hindi atin? Hindi siya Hans Seidel Foundation. Hindi po talaga yun. It is Hamsari, ano ba yun? H din si Hamsari, diba? Pero, napakahalaga ng kanyang babahagi sa atin. At yan po ay patungkol sa ating kalusugan at kaligtasan. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ngayong araw po ating pag-uusapan naman ang mga tungkol sa ang ating mga kaligtasan at mga tips at mga dapat gawin para tayo makaiwas sa pinsala na dala ng mga natural calamity sa atin or kagaya naman ng lindol. Kamakailan lang naman po, Ma'am Sally, na yanig ng ang Visayas matapos ang isang malakas na 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu noong September 30, 2025 at ayon po sa ulat ng mga otoridad, umabot na po sa 69 ang bilang ng mga nasawi at habang dahan-dahan pa po ang mga sugatan at libo-libo ang nawala ng kanilang mga tirahan. Maraming mga infrastruktura tulad ng mga gusali, tulay at kalsada ang nasira dahilan upang pansamantalang mantala ang mga transportasyon at serbisyong pangkomunidad. Ito ay isang paalala sa ating, Ma'am Sally, na ang insidente na ganito hindi natin manamamalayan kung kailan ba siya darating sa atin, pero napaka-importante sa atin ngayon kung paano tayo maghanda sa mga ganitong mga sakuna. Sa ating segment ngayon, ating tatalakayin natin ang mga paalala, mga akbang at mga dapat gawin bago or during at habang lumilindol po at pagkatapos nito. Para naman po sa bago ng maglindol, na ito pang kanilang dapat gawin, siguraduhin na matibay ang kanilang mga bahay o gusali. Napaka-importante po na always na pag-check ng ating mga tahanan kung matibay pa ba ito. Yung foundation. Yes, yung foundation po, Ma'am Sally. At pangalawa, maganda ng mga emergency go bag na may laman tulad ng flashlight, pagkain, tubig, gamot at first aid kit. Yun. At pangatlo, magkaroon ng family emergency plan, tukuyin ang ligtas na lugar ng pagtatagpuan ng mga pamilya kung nagkaroon naman po ng lindol sa ating mga lugar. At pangapat, alisin ang mga mabibigat na gamit na nakalagay sa taas ng ating mga lugar or mga bahay, mga decoration para maiwasan ang pagbagsak nito kapag nagkaroon ng lindol. At ang panglima, laging maging familiar sa mga exit routes at ligtas na lugar sa inyong mga tahanan, paaralan or opisina. At narito naman po, Ma'am Sally, ang dapat gawin habang tayo nakakaranas ng lindol. Unang-unang dapat gawin natin is obserbahan natin yung paligid natin at kung saan tayo makakapag-duck, cover, and hold. Yung matibay na pundasyon ng yung mga table, yung dapat natin tingnan. At lumayo sa mga bintana, mabibigat na kasangkapan at mga bagay na maaaring mahulog sa atin. Kung nasa labas naman po tayo, pumunta lamang po sa bukas na lugar at umiwas sa mga poste, puno o gusali na maaaring bumagsak sa atin. At ito rin po, napaka-importante din po pagkatapos ng suriin po natin ang ating mga sarili at mga kasama kung may sugat man po, kung meron magbigay ng paunang lunas. At umiwas sa mga nasirang gusali, poste or bagay na maaaring bumagsak. Pagkatapos po ng lindol, wag po tayo papasok agad sa mga gusali kasi hindi po natin alam kung yung gusali po ba ay babagsak. Maaari nakatayo pa yan, pero hindi mo alam, mahina na pala. Na nandun ka po sa loob. Pangatlo, wag po agad na bumalik sa loob ng bahay, gusali, kaya nasabi natin kanina para sa ating kaligtasan. Pangapat, maganda na maghanda sa mga aftershock at manatiling alerto. Panglima, makinig sa radyo, TV at opisyal na anunsyo para sa mga babala at tagubili ng mga otoridad. Pang-ani, makipagtulungan sa komunidad upang mas mapabilis ang pagtutulungan pagligtas sa ating mga sarili. Kaya paalala natin sa ating mga kabalay ng lindol or iba pang mga ibang calamities or natural calamities or kalamidad ay hindi natin mapipigilan, ngunit maaari tayong maging handa at ang pagiging alerto at may tamang kaalaman at may disiplina ay mahalagang sandata
upang maligtas ang ating sarili, pamilya, komunidad. Sa panahon ng sakuna, ang kahandaan at pagtutulungan ng susi sa ating mga kaligtasan. That's right. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro Sari-Pala. Masya Allah, napakahalagang mga paalala ho, mga tips ang ibinigay ni Kabalay na Hamsari. Ano yung dalawang words kanina na napakahalaga? Kahandaan at pagtutulungan, Yes, diba? Dapat alam natin ang dapat natin gawin, alam ang tamang impormasyon, alam yung mga numbers na dapat tawagan, at yung first aid kit na yan, dapat palagi yan nasa bahay natin. Tuwing may magkakasakit o may madisgrasya, maliit man o malaki, dapat meron tayong paunang lunas. Kagaya nga po ng mga nangyayari ngayon na paglindol, hindi maiwasan, tatamaan ka ng sharp object or ng matigas na bagay, mabigat na bagay, kaya sugatan ka. Kailangan talaga, alam mo kung saan nakalagay. Yes, Ma'am Sally. At hindi lang ikaw buong pamilya mo. Tama. Buong membro ng, for example, sa bahay, sa opisina. Pwede rin totoo yan. Mayroon ka nga first aid kit pero hindi mo naman alam kung saan mo nailagay. Kailangan talaga alam mo mga bagay-bagay. For example, kayo nasugatan, so wala kang lakas na para pumunta doon. Totoo yan. Siyempre, tutulungan ka lang yung kapamilya or kung kapitbahay, kung kaya. Okay? So, dahil dyan, tayo ho, dadako na sa ating thank you so much, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF. Ngayon po, it's 11:44 in the morning. Let us now proceed sa ating napakahalagang discussion ngayong araw na ito patungkol sa ating topic sa ating 240th episode, and that is Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum 2025. This is an upcoming forum by the MHSD in partnership with the Catholic Relief Services. Narito ang naging panayam ng ating kabalay na si Ria sa ating pinaka-focal nitong ating forum na sinasabi na ito, BHHSF 2025, na walang iba kung hindi ang ating, of course, ang ating guest speaker ngayon na nariyan naman sa ating discussion. Kabalay na Ria, sino nga bang yung nakasama? Pakinggan natin si Kabalay na Ria sa video. Narito ang ating panayam with Sir Abdul Hamid Alawid Jr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At narito po tayo muli sa isa pang episodyo ng MHS Delivers para sa ating highlight na segmentong MHS Discusses. Ngayong araw na ito, makakasama po natin ang isa sa mga division chiefs ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, para talakayin ang paparating na Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum. Pakinggan po natin ngayong talakayan walang iba kundi ang Chief ng Policy Development, Coordination and Regulation Division, Abdul Hamid C. Alawi Jr. Welcome back po, sir. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me for this time around again. Welcome back. Nagbabalik po ang ating PDCRD Chief para talakayin ang ating BHHS Forum. Kaya hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Sir, ano po itong BHHS Forum na ito? At paano siya na-conceptualize at ngayon ay gaganapin sa susunod na mga araw? Yes, we at the Policy Division, we are in charge of one of our functions to organize consultative forums, for us to meet with our stakeholders, discuss policy options and policy coordinations. And then, starting 2023, we started to make a main event every year that will serve as a main policy discussion event. We called it the Bangsamoro Housing Human Settlements Forum in 2023. That would be the first. We plan to have another in 2024. However, we had to give way to the bigger Asia Pacific Shelter Forum, if you remember. Yes. But it was a good experience that for this year, the second, although it will be done 2025. The second will be bringing in some of the things that we learned from our Asia Pacific event experience with our
longtime partner, Catholic Relief Services. Shoutout sa ating solid partner, CRS. Marami po tayong activities kasama sila at apparently, isa sa kanilang DHHS natin napaparating. So sir, ano pong tema ngayon ng ating DHHS Forum at paano po ang essence niya para sa activity na ito? Yes. The theme is stated as this, no? It's anchoring partnerships in sustainable and inclusive housing. Oh. So it's about trying to engage people in partnerships, the private sector and our development partners. But there's a special discussion on two issues, and these two issues are discussed in separate days. For the first day, we will be discussing sustainable housing, which will cover construction innovations, and then we also will cover in sustainability, green building technologies, and third would be climate resilient designs for subdivisions. For the second day, again, the theme is ongoing partnerships in sustainable and inclusive housing. The second day is devoted to inclusivity. So, what are the things that are discussed when it comes to housing inclusivity? First, you may want the financing to be more inclusive by having Sharia compliant options for those who would want to be able to pay their housing units in a more Islamic and affordable way. The second would be inclusivity would be more on considerations of going digital, because some people would be able to get more chance of owning a house if there are digital solutions in payment, in viewing the houses that they want. And lastly would be inclusivity would also in inclusivity we will also discuss community-driven development of a subdivision. So that's the topic, and those are the two subtopics if you would consider them as subtopics. Alright, pwede po natin maulit yung tema para sa ating mga kabalay. It's for those who are available October 7 and 8 in KCC. It's anchoring partnerships for sustainable and inclusive housing. Alright. So, sino-sino po yung mga partners na ito na darating sa forum? At paano po sila napili para mag-attend at na-invite sa forum? Yes. Okay, partnerships, by the word partnerships with the theme, we wanted to invite investors, those players, so-called players, real estate players in Luzon, Visayas, and in Mindanao would want to consider us. And then we also have so they can invest, and then we are also inviting the banks and microfinance institutions and humanitarian development organizations, our partners. There are many of them in Cotabato City, and of course the academe, and then the so-called other government offices, BAR and non-BAR, including. So, inshallah, magkikita-kita po tayo lahat sa October 7 and 8 sa mga partners na ito at sa ating mga bar MOAs and of course ang ating MHSD host sa KCC. Pero never pa ako nakapunta dun, sir. Ano ba malaki ba yung venue? Yes, it's so big that we're only renting half of it. Wow. So that's how big KCC is. We know that KCC is probably the, they say, it's the biggest KCC branch, and it's the second biggest mall in Mindanao. So full pack ang target natin na seats, inshallah. Inshallah. And then, but you really have to register. So yes, KCC will be able to accommodate up until the place we rented can accommodate up to 1,000 people, but we're just expecting around. We would want to not to fill it up too much. We will still want to give some level of comfort for a fruitful policy discussion. Social distancing. Social and discuss this
dancing and discussions, social discussion. So we expect around 500. Half of that. May, so aside sa mga yung nabanggitin nyo mag-register, so aside sa mga partners na in-invite natin, pwede rin mag-walk-in ang mga interested parties? Yeah, you can actually go there without participating in discussions. No, not as a participant. You can check on since some of these invited investors already have their project somewhere else and they really want to, on the side, promote this their units. No, and we want to meet up with their prospective clients in BARB. They have booths where you can. So open sa lahat. Part of it. About half of it will be open to the public, and half of it are for those who will be participating in discussions. Alright. So, kumusta po ang preparation ng event? Kumusta ng pag-set up ng venue, pag-follow up sa mga guests? Ano po ang status ngayon ng preparations? The keywords I think is full swing. And then hopefully we deliver. We are backed by very, very competent staff at the MHSD. You know how the minister chooses the personnel that we have here, young and dynamic, and of course, CRS has not let us down so far. They really, and they don't. We see this partnership something that has worked miracles for us. So, in terms of and we see that right now in the preparations that we are doing. There are some speed bumps, but I think those are very much controllable and can be addressed sooner in the coming days. Alright. Sa ating sagawa ng activity na ito, ano po ang ating overall goal? Ano ang ina-expect nating ma-accomplish sa forum na ito? Okay. Number one would be to have new partnerships and commitments. Okay. So developers who are here can say that, I want to provide housing for the government employees because there's a relatively big demand. And commitments also from INGOs who want to chip in with their research and their guidance and other soft support to ministries and offices, not just MHSD. We'll also have during the discussion, we hope to get out some policy directions. Okay, we know the national laws, and if this can be discussed face to face with our local stakeholders, the adjustment in policy directions may be considered during the discussions. And probably thirdly, I would say it will be great to showcase best practices that are that will be shared by some of the participants. So we hope to shape policy in a better way. We hope to have partners who follows, who respects the discussions, the inputs from the ground, and of course we want to learn from the best practices. Inshallah. With that, mataas po ang expectations now for the event, lalo na at malaki-laki ang turnout na in-expect. Hindi siya 1,000, pero maraming tao ang 500. So, whether walk-in po kayo or sa mga invited partners namin, we look forward to having you on October 7 and 8 sa KCC Mall. Is it a specific location? Is it underground? First floor, second floor? It's on the topmost. Topmost? Yeah, I think it's topmost. Fourth floor? I think the third. It's the third. Third floor? Third floor. Alright, so ideally meron guides kaming malalagay din. So third floor, may mga markers din na mahahanap po ang MHSD sa mismong araw na iyon. Yes. Pero aside po sa VHHS forum natin, ano po ang ibang activities or services na ibinabahagi ng PDCRD na pwedeng matunghayan or ma-avail ng ating mga kabalay? PDCRD is PDCRD. One of the things that we are trying to make the most use of is the recent memorandum of agreement that is signed by GCash and MHSD on digital, on use of digital tools by government office. There are so many national laws that cover it.
that would require us to as much as possible go digital, not only in the information that we give, but in our finances. And of course, we know that the second main thrust of the 12-point agenda is about adopting digital governance. GCash will be there. They are a major partner, and they have this special session with MSMEs, so the small medium enterprises that we have. Since we deal with not just houses but also human settlements, we know the critical roles that our sari-sari stores play in our human settlements. Now, parang Philippines lang ata yung everything can go thingy, and our own convenience store, kumbaga. That's something. And GCash would want to improve those because I think it helps in the formation of more robust human settlements where there are small medium enterprises popping around our settlements. So we've invited the GCash to join us there, sharing something in the forum during the forum, and even after the forum, there will be a short session with SMSEs in Cotabato City. Disclaimer po natin dito, sir, wala pang nasailan na kahit anong proper mo. Kahit doon pagaganapin yung MOA sa Foro? I mean, we are in the process of complying with the MOA sign. Right. So, meaning, kung merong biglang mag-GCash, biglang mag-text sa inyo na mag-send ng GCash para sa babahay ng MHSD, most likely hindi po yun MHSD. So, ingat po tayo lagi sa ating transactions. Kasi in principle, this sign, it's just that we're waiting for for final approvals from the way that it works here in Bangsamoro. We have to get clearances from our treasury, Bangsamoro treasury. So we're just waiting for the proper issuances for us to proceed on. But in principle, we are signing the memorandum of agreement. All right. So, dahil lagi po tayo mag-ingat sa ating cybersecurity, lalo na at marami pa rin pang scams ngayong panahon sa ating mga online transactions. Pero rest assured, magkakaroon po ng official, GCash, ano bang process nito ng MHSD, i-release po namin yun sa aming official na mga pages, whether it's Facebook or ang ating website. But with that, I believe maganda po yung nabahagi ng ating PDCRD Chief ang nakuha natin ang meat ng ating topiko. So, bago po namin kayo pakawalan, sir, sa ating talakayan na ito, may gusto po kayo ipahagi na mensahe sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream? Yes. We would like to invite the policy people, the technical people, and the MPDCs that are near Cotabato City to join us on the 7th and 8th of October for our main event in celebration of National Shelter Month. Now, we know that October is a National Shelter Month, and we want to start the first week of the Shelter Month with this very big event, and we hope to have everybody who may have a stake in learning more about this. Our Facebook page is very much you can drop a message so that our people at the social media team can refer us to the PDCRD and discuss how you can join. And then academe also, we also invite, I may have missed that our academics are very important in policy discussions. So it's a sort of a policy discussion wherein we get more of the kick of being together in a very conducive area for discussions and networking. Yes. So with that, sir, syukran po sa inyong time at sa inyong knowledge na ibinahagi ngayong episode na ito. And syukran po sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy, Ria Binte Imran Muhammad. Nagpapaalam po sa segmentong itong MHS Delivers. At nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, alright. At yan po ang naging panayam ng ating kabalay na si Ria sa ating hepe o chief ng
Policy Development Coordination and Regulation Division or PDCRD, si Sir Gadi, also known as Abdul Hamid Alawi Jr. Ayan. At yung pagkikipanayam na yan ay may kinalaman po sa ating gaganaping Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum 2025. At may kinalaman po yan sa ating selebrasyon ng ating National Shelter Month. Yan po ang ambag, of course, ng ating rehiyong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para ho sa ating National Shelter Month celebration. And take note, save the dates. Ayan po, October 7 to 8, 2025. Ang ating nakatakdang dates ng ating BHHSF 2025. Si Sir Gadi ho ang tumatayong focal nitong ating BHHSF at siya rin po nangunguna sa ating mga pagpupulong in preparation for this significant event of the Ministry of Human Settlements and Development. Ayan. Kabalay na rin yan. Narinig mo ba ako? Ayan, sige. So yun po, abangan niyo po yan and sana ho lahat ng ating inimbitahan ay makapunta ho doon sa ating forum na we are excited of. Ang lahat po ng ating mga kabalay sa MHSD ay excited doon sa ating forum. Ang ating mga partners, this forum is jointly implemented by the MHSD and the Catholic Relief Services. And we also have those people whom we should thank para ho sa pagpapatuloy sa realization ng ating gaganaping forum come October 7 to 8, 2025 dyan po sa KCC Convention Center, inshallah. Ayan. Maraming naibahagi sa atin. May mga tema pa ho ang ating tawag dito, ang ating forum. And para ho malaman natin ng further details, pwede na hong i-check ang ating Facebook page sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Ayan, naroon po ang ating imbitasyon. Save the date. And of course, Kabalay na Ria, dahil iyong nakapanayam si Sir Gadi, maaaring doon manggaling ang iyong mga katanungan sa ating KKK. Dahil tapos na po ang ating MHS discusses, tayo ho ay direktang magpapatuloy na. Magpo-proceed na sa ating pinakahuling bahagi ng ating bawat episodyo ng ating programang MHS Delivers. At yan ay ang KKK. Kung ano po yan, ibabahagi sa atin ni Kabalay na Ria with her 3 magic questions. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating KKK, ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Pakinggan natin ang unang tanong after basahin itong mga comments na ating Facebook page. Sige. Una sa kanila, si Engineer Muslima kay Abu Sama, ang ating Queen of CLUP, na sasabing Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Waalaikumsalam. Congratulations and we're so happy for you doon sa kanyang oath-taking, no? Oh, mashallah. Isa na siyang ganap na environment planner. Yes. ENP. Ang chat niya ay sinundan ni Fatma Alzara Macabero Sangkupan. Assalamualaikum po from Monitoring and Evaluation Division. Yes. Ayan. Siya po yung nabanggit sa ating balita na dumalo sa second Muslim Youth Conference. Correct. And, oh dear, akong nakabasa nito. From Okasha Bara, in Arabic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam At sinundan warahmatullahi ng ating wabarakatuh. one of our project development officer ng Sulu, watching from MHSD Sulu, si Del S. Asana, kapatid natin ng ating PD. Yes, hello Sir Del. Kamusta kayo dyan sa MHSD Sulu? Ayan, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ayan. And narito rin po si Kuya Farmers, ang sabing pa-shoutout Hindi po. na siya namumuna sa comment ka, Valay. Hindi na siya namumuna. Busy Wala siya na, ngayon pasan ka siya yung na. clicker sa program Oo. And nanonood din ang aking sister-in-law na ngayon po ay talagang busy sa kanyang trabaho bilang agricultural technology technician ng Dato Saudi Ampatuan. PSA, yeah. Is that by PSA. Salma Mison Uto? That's right. That's right. And we also have ang ating kabalay. Ayan, si Anwar Rakim Jr. Sabi na, Assalamualaikum.
Go Team ICS. Ayan, Team ICS ka pa rin. And you'll be forever Team ICS member. Ayan. At nako, ito naman si Ustad sa Anisa Taha, Masya Allah. Salam mga matumpis niya pamba, Ustad. Miniling kami sa ka, Ustad. Anisa Taha, one of my advisors during my 4th year in high school. Huwag nang magtanong kung anong taon ang aking tutukoy. Wala ganyan. Sige. Wala po sinabi. Naunanan kami. Kabalay na Ria, dahil wala tayong comment sa ating comment section. Ipagpatuloy mo na ang pagbasa ng ating Magic 3 questions. Alright, ang ating unang tanong, wag maghiya magtanong, ang ating ayon sa nabanggit kanina sa ating ITH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay, ilang taon na ang nakalipas since dineklara ang National Shelter Month ang buwan ng Oktubre? Halos ka-age na ni... Sino ba? I'm sorry? Jazz? Jazz? Di pa ako lumpas na kalendaryo. Wait, hindi man lampas sa kalendaryo yun Anong gusto paiwating? Anong gusto mong anuhin, ha? Tapos? Sige. And sa ating pangalawang tanong, saan gaganapin ang ating Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum? Saan nga ba? Hindi siya familiar sa Cotabato. Hindi. Hindi siya naging tambahin. Teka muna, balita ko na wala raw ang kanilang Facebook page. Totoo yun? Yes po. Oh my. Kaya hindi na sila nakakapag-post ng mga bagong winner nila ng mga... Bakit kaya nawawala? Mas kilala pang... Baka naglaho. Yes, Ma'am Sari. Walang kung saan napunta or what. Hindi sila makapag-post kung ano, wala talaga. Kaya lagi mag-ingat. And we should make sure and ensure that our password is so strong. Yes. Kabalay na Rian, kabalay na Hamsin, kabalay na Jasmine, somewhere there. O sige. Coming from me yung yes, no? Lakas ng loob mo Ay, naku, ni matanggal-tanggal. Sige, third and last. Ang ating huling katanungan, kailan gaganapin ang ating Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum 2025? Nako, kailangan alam natin yan. When, where? Yes. Diba? So, ulit po sa ating unang tanong, ilang taon na ang nakalipas since dineklara na National Shelter Month ang buwan ng Oktubre? Pangalawang tanong, saan gaganapin ang BHHS Forum 2025? At pangatlong tanong, kailan gaganapin ang BHHS Forum 2025? Masya Allah. Para sa inyong tamang sagot, ipadala lamang sa numerong 0955-799-4778. Again? Ulit 0955-799-4778. Okay, thank you so much Kabalay na Ria sa ating Magic 3 questions ngayong 240th episode ng ating programang MHS Delivers. Karamihan po sa ating mga tanong ay may kinalaman sa ating BHHS Forum, inshallah. Yes. At dahil dyan, nakumpleto na ho natin ang ating episode ngayong araw na ito para sa ating again 240th episode. Today is October 2, 2025 and the 10th of Rabi al-Akhir 1447. At dahil dyan may humahabol, Ma'am Nusaira, salam mga kabalay, watching from Basilan. Ayan. So nice to hear from you, Ma'am. Inshallah soon, you will see each other again. Inshallah. Sana ho'y nasa pinakabuti kayong kalagayan as always. Ayan. May pahabol po sa ating text line. Hindi sagot. Salam po at lagi po kami nakikinig sa mga programa dito po sa NDBC Balita. At nais ko po ipaalam ang mga okay, medyo nahihirapan po ako sa... Maganda naman ba yung Kabalay na Ria? At barangay yes. Syukran po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong palagi ang pakikinig sa ating programang MHS Delivers. Huwag kayong mapagod. Sana ho ay palagi kayong motivated na makinig sa ating programa. Okay. At dahil dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. At syempre sa ating mga subscribers, viewers, sana ho ay tulungan nyo kami maipaabot ang ating napakahalagang programa sa mga dapat itong maabot. Ayan. Paki-like lang po yung ating page, paki-share at paki-follow na rin po para mas dumami tayong mga kabalay sa atin pong napakahalagang pahinang ito. Nako, pahina no?
Ang Tagalog ng page ay pahina. Okay. At dahil dyan, nagpapaalam na po kami sa ating episode ngayon. Sa ngalan po ng ating mga very supportive leaders sa MHSD, pinangunahan po ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. At sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Vintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Palat, sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datunoz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Langgi, at Sir Anwar Dikari or Sir Anwar Rakim. At sa ating kasamaan sa technical side ng TXMS na kanina nandito Sir Rupert, na ngayon ay Sir Archie na. Maraming salamat po, Archie. Jeffrey. Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, thank you so much. Ayan, maraming salamat mga kabalay na Ria at Hamsi. And thank you so much sa ating guest speaker ngayong episode na ito, Sir Gadi, aka Abdulhamid Alawi Jr. At syempre ito po ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain ng mayroong kasiyahan at pagmamahal sa ating trabaho. At syempre, gawin natin ang mga ito, gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga pananaw